So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ano ngayon? Monday, araw ng coding ko. At eto, babasahin ko na lang sa inyo yung liham ko para sa DMNN TODA na hindi ko nabasa nung nakaraang Sabado, nung nag-general meeting kami. Dahil naubusan na ng oras. Yun po yun. Naubusan na ng oras. Kaya, eto, babasahin ko yung liham pero bago ko simulan, babasahin ko to nang wala naman ng hinanakit. Batay sa mga nasabi ko nakaraan kasi humingi naman na sila ng tawad sa akin. Yung mga nagsabi sa akin ng mga masasakit na salita. Pero, ganun pa man, kailangan ko sanang basahin to. Kaya lang, maraming bala taktakan sa general meeting nung nakaraang Sabado. 1 p.m. natapos na kami halos 4 p.m. na. 4 na oras. At maraming naganap na pagbabago. Siguro pag-usapan na lang natin sa mga susunod na vlog ko. Basahin ko lang muna sa inyo tong liham na hindi ko nabasa sa TODA para maibato ko sa GC namin. Ang title nito, liham ko para sa DMNN TODA. At yan. Siguro meron siyang isa't kalahating pahina. Yan lang. Ayan, simulan ko na. Ang totoo, hindi po ako galit sa nakapanakit sa akin. Kasi, ibig sabihin niyan, yung bashing sa criticism, magkaiba naman po yun, di ba? Hindi naman ako nagbabas. Minsan kasi kailangan natin ma-criticize para maging maayos ang lahat. Maging levels, maging equal. Ang totoo, hindi po ako galit sa nakapanakit sa akin dahil malamang ay nabigla lang po sila. Pero ganun pa man, pasensya na kung mahal para sa inyo ang budget naming mga Elecom. Ngunit sana po ay magawa ng board members natin kung paano at magkano po ba talaga ang budget para sa election natin. Alam niyo po, darating ang panahon na kayo naman po ang papalit sa amin. Sa mga nagiging posisyon namin, maging Pangulo, Vice Pangulo, Secretary, Treasurer, Auditor, PRO, Board Members, Sargento, at yun nga kami, Election Committee, at marami pang iba na maaring maging posisyon ng mga papalit sa atin sa hinaharap. Walang magaling dito. Dahil kahit magaling tayo, minsan may umahatak sa atin pababa. At may mas magaling pa po kesa sa atin. Kaya imbes na mainis tayo, sana po ay magpasensya at tumulong na lang po tayo sa kagaganda ng ating TODA. Ating TODA, mapa DMMN TODA o ibang TODA. Hindi mabubuo ang NN TODA, NDM TODA na mga dati namin pangalan, at kasalukuyan DMNN TODA dahil naribok na nga. Kung wala sila, wala kayo, wala tayo. Ganun lang po yun. Kasi, kumbaga, hindi pa tayo pumapasok sa ating TODA, nag-exist na ang ating TODA, di po ba? Mga ka-TODA, mga ka-TODS, mga ka-DMNN TODA, kulay pula. Hindi Nova Boys, hindi FB Boys, hindi San Antonio Boys, hindi Jordan Boys, hindi Queensland Boys, hindi Relax, hindi 59 All Scam. At sa ngayon, nag-combine na ang FB at Jordan Boys. Kahit ano pa po ang grupo natin, iisa lang ang kulay natin. Ang kulay pula. Iisang kulay lang ang pinagkakitaang kulay. Magkakasama sa iisang kulay. Hindi kulay pula ako, kundi kulay pula tayo. Inuulit ko po, tayo. Kaya ko po ginawa ang lihim na ito. Gusto ko po kasing maging edukado tayo. 'Di ba? Yung hindi temper ang yung higher temper dapat maayos, hindi pala galit pag nagsasalita. Dapat kalma lang po tayo. Maging edukado po tayo sa hinaharap. Mga matatalinong driver sa hinaharap na makapag-iiwan ng magandang halimbawa na tutularan ng mga papalit sa atin. Ang makapagtanim ng magandang alaala para sa future. Ang maging mga magkakampi, hindi magkakaaway sa hinaharap. Sana po ay maging modelo po tayo
ng ibang toda sa future. Ang minsan pong maging bobo ay okay lang. Ngunit kung araw-araw nakabobohan ay aba, pagalitan mo ang iyong sarili at palalahanan mo naman na hoy, mag-aral ka naman. Huwag maging ignorante. Dapat maging edukado tayong lahat. Kaya nga po siguro mababa ang pagtingin ng ibang tao sa atin dahil madalas hindi po muna natin pinag-iisipan ang mga sinasabi natin. Kaya panahon na para ayusin natin ang ugali nating ito. Yung tinatawag na scarcity mindset. Dapat po talaga ina-upgrade natin ang mga kaisipan natin. Masyado po kasing kapos. Yung kakapusan sa pag-iisip. Dapat inaaral natin yung mga bagay para matuto tayo. Matuto na hindi makapanakit ng ibang tao. Maaari po bang kung may reklamo kayo, ay direktahan nyo po sa ating Pangulo o mga board members para mapag-usapan sa isang lamesa. Para magkaintindihan ang magkabilang panig. Sa ganitong paraan, formal at decente pa rin. Sa ganitong paraan, maaaring hindi po tayo makapanakit ng damdamin ng iba. Kasi magkakaintindihan nga tayo. Makakapagpalitan tayo ng opinion. Hindi yung sa ibang tao natin ni nyanyaw-nyaw. Kaya nagkakaroon ng mga bayaw sa pilahan di ba? Kasi imbis na sabihin natin sa general meeting, open forum tayo, sinasabi natin sa pilahan. Kumbaga, matatapang lang tayo pag wala na sa formal meeting o general meeting. Nung Elicom kami, ang mahal ng budget nyo, mga buraot, ay pinapanigan ang mga Elicom. Ito ang kataga na lumalabas sa bibig ng mababaho ang isipan. Sa salitang kanto, tamang hinala, mga adiktin ba kayo? Hindi ba mga pasado tayo pare-pareho sa drug test? Pero bakit parang mas addict pa kayo sa mga positive? Di po ba? Nakakalungkot, di ba? Negative tayo pero parang mas positive pa kayo sa mga positive. Sinasabi ko po ito para pare-pareho tayong matuto at matauhan sa isa't isa. Yung walang buhatan ng sariling bangko. Baka nabibigatan na po kayo sa bangko nyo, huwag nyo nang buhatin, ang bigat, di po ba? Nung tinanggap ko po ang pagiging Elicom, gusto ko po makapagsilbi, makatulong, at maging neutral. Kahit hindi po eleksyon, nasa pagkatao ko na ang pagiging neutral. Hindi perfecto sa iba, pero yon po talaga ako. Gusto ko nakakausap ko po kayong lahat. At ito nga po ang nangyari. Na-nominate po ako bilang inyong lingkod. Bilang isang Elicom. Dahil nga po kahit sino ay nakakausap ko. Hindi po kasi ako bastos nasa ngayon. Noon, isa din po ako sa mga bastos. Sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang perfecto. Ayun. Pero unti-unti ko po na po binabago ito. Gusto po kasing matutong makipagkapwa-tao. Maiksi lang po ang buhay natin. Buhay na hirap lang po natin sa Diyos Ama. Kaya dapat po ay binibigyan natin ng halaga. Paano kung mamaya, bukas o sa isang araw ay natapos na ang kontrata natin dito sa lupa? Anong alaala ba ang iiwan natin sa ating katoda? Makikipaglibing ba sila? O babiyahe na lang sila? Gaya ng mga nangyayari sa amin. May mga maraming nakikipaglibing pag may patay yung membro dahil mabuti. Merong wala. Lungkot ano? Maging magandang halimbawa po tayo sa ating mga katoda. Pakiusap ko po. I-upgrade po natin ang pakikipagkapwa tao natin. Ito po sana ang pinalalaki natin sa loob at labas man po ng ating toda. Kahit sa ibang kakulay po, dapat maging maayos tayo. Yung pakikipagkaibigan, dapat inaano na natin nga dahil pawala na tayo sa mundo, di ba? Dapat nagtatanim na tayo ng mga magagandang alaala. Inuulit ko po, magagandang alaala. Naalala ko, sabi ko nga, kung magtatanim lang rin lang tayo, dapat puno ng mangga. Kasi yung puno ng mangga, kain-kain ang ani niyan. Huwag po tayo magtanim ng puno ng kamatis kasi
Napakaiksi ng buhay ng kamatis. Saka yung kamatis, nabubuwal yung puno kagad. Pero yung puno ng mangga, mabubuwal mo lang yan pag malakas na malakas ang hangin. Pero napakatagal nun. Umani ka na ng maraming kaing-kaing na bunga bago pa siya bubuwal. Marami pa akong gustong sabihin pero eto na lang. Muli, maraming salamat po sa pag-nominate sa amin bilang election committee ngayong taong kasalukuyan, 2026. God bless po sa ating DMNN Toda at sa ibang mga katoda dyan na nakikipag sapalaran sa tatlong gulong o kaya naghahanap buhay, nagamit ang tatlong gulong. Mabuhay po tayong lahat ng mga tricycle drivers. Nulit ko po, kapayapaan para sa lahat ang pinapalaki natin. Muli po mga katoda, mga katods, mga kapatid sa hanap buhay ng tatlong gulong, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ng DMM Toda, Kamubaling Tagay, Sangay, Lubliches, Libang Distrito, Tainting na nanunumpa at gagampanan ko ang buong katapatan at abot ng aking kakayanan. Ayan, natapos na yung meeting namin, merienda time na. Pagkatapos na ito, biyahe na uli. Hindi ko na nabasa yung liham na ginawa ko para sa DMMN Toda. Kaya siguro sa channel na lang natin ibabato, tapos isesend ko na lang sa GC namin. Kasi kanina, nung lumapit ako doon sa lamesa, sabi nga, wala na extra mic. Dahil oras na ng bigayan na tawag dito, para sa abala sa merienda. Kaya sa GC ko na lang siguro magato. Sa channel lang natin ikarga.